tinatawag na daddy? Gusto po kasi namin magkaroon ng daddy. Hassle to, Kal. Laro tayo. Froilan? Hoy! Gising ka na pala, Justin. Tingin ko hindi nga niya tayo nakilala. Pero parang nararamdaman ni daddy na importante tayo sa kanya eh. Hindi natin siya iiwan dito. Wala ka rin naman pupuntahan eh. Mapapagod ka lang. Saan ka pupunta? Ito ba ang bagong recruit mo? Patay, lumabas si daddy. Sino naman pala yung attorney Esguera na yun? Alam mo, pagkatapos nito, magagamit ko pa siya para mahawakan yung kumpanya at iba pang kabuhayan ni Froilan. Kunin mo yung bag niya. Hindi ako magnanakaw. Wala si Froilan dito. Asan siya? Hindi niyo po ba talaga ako matandaan? Di ba po nag-promise po kayo na hindi niyo kami makakalimutan? Tama na yan! Bitawan mo mga anak ko! Ate, buhay ka? Oo. Buhay ako! At itatama ko lahat ng mga ginawa mo! Mami, huwag niyo na po kami iwan. Hindi ko na kayo iiwan. Kahit kailan hindi yan na ako alis dito. Ipagtatanggol ko kayo. At hindi ko nahahayaang saktan pa kayo, lalo na ng Vicky na yan. Ate, buti na lang buhay ka pa. Buti bumalik ka. Cha, ano nangyari sa'yo, Cha? Ate, si Ate Shai pinalo ni Ate Vicky. Tapos si Mami, dumating si Mami. Tapos pinagtanggol niya si Ate Shai. Kaya wala, bigla siya nawala eh. Cha, panaginip lang yun, ha? Panaginip lang yun. Huwag ka na umiyak, Cha. Ate? Sana buhay na lang si Mami. Kasi isi-save niya tayo. Tapos, mahal na mahal niya pa tayo. Ate, sana buhay na lang siya. Ang mga anak ko! Napanaginipan ko ang mga anak ko. Hinahanap nila ako. Sinisigaw ng mga anak ko ang pangalan ko. Paulit-ulit. Umiiyak sila. Kailangan na nila ako, Efren. Kailangan na nila ako. Olivia. Olivia. Magpahinga ka na muna. Panaginip lang yan. Pero hindi habang panahon, nandito na lang ako. Paano ko nanganganib ang buhay ng mga anak ko? Kailangan kayanin ko. Kailangan ko makaalis na rito. Kailangan ko nang puntahan ng mga anak ko. Olivia. Huwag kang pabigla-bigla. Hindi pa kaya ng katawan mo. Pero mag-iisang buwan na akong narito. Hindi na ako makapaghihintay pa.
Alam mo, tahimik talaga tong lugar na to, no? Puro alon lang ang maririnig mo, malayong malayo sa gulo. Hindi ka ba nalulungkot dito? Mag-isa ka lang? Tao yun ah, di ba? Mamaya, tingnan natin. Ang mga anak ko. Mga anak ko. Mga anak ko. Mukhang buhay pa siya. Teka, gamutin natin. Olivia, hindi mo pa kaya. Mahina pa ang katawan mo. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din na iluluwas kami ni Bedong sa bayan. Makikibalita kami doon kung meron na nakakita sa mga anak mo. Sasama ako sa inyo. Gusto ko sumama sa inyo sa bayan. Gusto kong ako mismo makabalita kung ano nangyari na sa mga anak ko. Dito ka na lang muna, Olivia. Baka mamaya makasama pa sa'yo yung malayo ang pagbiyahe sa bayan. Eh. Ako na lang ang lalakad. Magkatiwala mo lang sana sa akin tong bagay na to. Efren, mamamatay na ako sa pag-aalala. Gusto ko nang makita ang mga anak ko. Sana ligtas sila. Sana magkakasama silang lahat. Tana, tsaka ka na. Ito naman si ate. Ate Chao, I'm crying. Nagkaroon kasi ako ng bad dream eh. Nakita ko si Mami sa dream ko. Pinagtanggol niya tayo kay Ate Vicky. Kasi bad si Ate Vicky sa atin. Kung andito lang si Mami, never tayong masasaktan ni Ate Vicky. At saka hindi siya papayag na ipaampon si Kuya Justin. I hate Ate Vicky. Para siyang evil. Bilis! Dali, dali, dali! Bilis! O kayo, ang babagal yung bilisan nyo! Salamat ka, wala doon ang tatang. Kundi hindi lang yan ang inabot mo. Bakit ganun yung tatay mo? Siya pa yung nag-utos na magnakaw kayo? Di ba anak niya kayo? Saka, dinadamay mo pa kami sa mga kalokohan yung mag-ama. Hoy, ikaw. Manahimik ka. Puro ka nang asablay, panay pa reklamo mo. Magpahinga ka na. Pahinga mo lang yan, mawawala rin yan. Mga bata, magpahinga na kayo. Sabi ng tatang, bukas dapat doblehin natin ang koleksyon natin para doble rin ang rasyon ng mga pagkain natin, okay?
Sige na, magpahinga na kayo. Kamusta? Ayos. Wala na si Kuya Justin sa atin. But I'm sorry kasi wala akong magawa para mahanap natin siya. Pero parati kong pinagdadasal na sana mababait yung umampun sa kanya. Nakasama din natin si Kuya ulit. Ayokong magaya ang mga kapatid ko sa mga bata dito. Sana palagi lang silang buo at magkakasama. Para pag nakatakas ako dito, babalikan ko sila. Froilan? Ano ginagawa mo? Di ko alam na mahilig ka pala sa puzzles. Sa ampunan kasi ito lagi kong ginagawa ito eh. Yung sa madre, dinadalaw kami. Lagi kami binibigyan ng mga laruan. Sa akin, laging pupuntang puzzle. Sabi niya, parang puzzle na pwede rin makabuo ng pamilyang mga tutulad ko na walang magulang. Walang kapatid. Walang mahal sa buhay. Hindi ka pa rin makatulog. Simula nang napulot mo ko, wala namang araw na naging mahimbing ang tulog ko dito. Lagi ko naaalala ang mga anak ko. Efren, nakukonsensya ako. Parang wala akong magawang paraan para hanapin ang mga anak ko. Nagkatotoo ba yung sinabi ng madre? Hindi. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin ako magkulang eh. Naampun na nga lahat ng bata sa ampunan. Pero ako, isa pa rin. Hindi. Ano ka pa, Froilan? Ako ang pamilya mo. Di ba nga, sabi ko sa'yo, bago ka maaksidente, dapat ikakasal na tayo. Marami ka lang talagang hindi maalala. Marami ka nakalimutan. Simula na na-aksidente ka. Olivia, huwag mo na masyadong sisihin yung sarili mo.
wala ka na rin masyadong magagawa ng mga panahong yun dahil malalim na yung sugat mo nung makita ka namin sa Pampang. Yung asawa mo ba, sinubukan na ba niyang ipahanap yung mga anak ninyo? Pati ikaw, Olivia, hindi ka man lang ba pinahanap ng asawa mo? Napakawalang hiya ng asawa. Pinagtaksilan niya ako. Pinabayaan niya kaming mag-iina. Dahil sa kanya, nangyari ito sa amin. Siya ang dahilan kaya nasira ang pamilya namin. Wala talaga akong maalala eh. Pero, nung makita ko yung puzzle ng bata, meron akong kakaibang nararamdaman. Sumasaya ako pag nakikita ko sila eh. Gustong-gusto ko sila. Mabait sila sa akin eh. Hindi. Hindi. Nagkakamali ka. Dahil pasaway yung mga batang yun. Kaya nga walang gustong makasama sila eh. Hindi sila mabubuti. Matitigas ang ulo. Nararamdaman mo lang na nakaka-relate ka sa kanila dahil akala mo nakatulad nila. Isa ka ring bata. Pero hindi. Hindi ka na bata, Froilan. May sakit ka lang kaya ka nagkaganyan. Kaya hindi makakabuti sa kalagayan mo na lumapit pa sa mga batang yon. Huwag ka nang lumapit sa magkakapatid na yon. Wow, pancake and hotdog. Ate, can I have some? Mickey, sorry but no way. We're not allowed to eat here, diba? Pero later we're gonna eat dun sa corner natin, okay? Bakit ba kasi tayo bawal kumain dito? Nakakainis talaga yung witch Vicky na yan. Mickey, what did you do? Oh no. Patay tayo kay Ate Vicky. Mickey, you broke the glass. Ano, kamusta? Handa na ba yung pagkain? Yes, Ate Vicky. Teka, ba't parang walang mga plato? Bakit may nabasag dito? Sino nagbasag ng baso, ha? Sino? Ako po! Pwede ba? Hindi ako tanga. Halatang nagsisinungaling kayo. Sino nagbasag ng baso? Umamin kayo! Vicky, wag! I'm scared. Aha! Ikaw! Ikaw ang nagbasag ng baso, no? Sabi ko na nga ba? Ang kulit-kulit mo talaga. Ang kulit mo! Dahil sa kakulitan mo, ang dahil mo na nabasag dito sa bahay na to! Ha? Ha? Ako lang po. Wag mo, Ate Vicky. Ako na lang po yung saktan niyo. Alam mo, sa ampunan, lagi din ako nakakabasag ng baso. Really, Daddy? Oo, siguro, malikot ka kasi. Parang ako. Malikot ako nung bata ako eh. We're the same, Daddy. Oo. Kaya lang, lagi mo akong tinatawag na daddy.
Eh, bata-bata ako pa eh. Si Daddy nagjo-joke. Ba't di mo ginagalaw yung pagkain mo? Paano ka makakabawi niyan? Pasensya ka na. Wala talaga kasi akong gana eh. Kumain ka sana, Olivia, para lumakas-lakas ka agad yung katawan mo. Efren, gusto ko sana sumama sa'yo sa bayan. Tama na nga yan. Tama na. Froilan, hindi ako papayag na kinukonsinti mo yung mga bata. They're bad! Very bad! Froilan, tara na. Halika na. Dali na. Doon na tayo. Doon na tayo kumain sa taas. Kayo, nauwili na talaga kayo sa akin, ha? Ha? Malilintikan kayo sa akin. Lumayas na kayo! Huwag na kayo lalapit kay Froilan! Froilan, let's go. Tara na. Ikaw lang naman yung inaalala ko eh. Baka kasi mamaya mahirapan ka sa haba ng biyahe papuntang bayan. Kaya kinakailangan mong kumain para lumakas ka. Ngayon, pag malakas ka na, pwede na kitang isama sa bayan. Sa ngayon, dito ka na lang muna. Hintayin mo na lang ako. Okay, lambas sila. Froilan, huwag mo nang isipin yung mga batang yun. Hindi sila makakabuti sa utak mo. Pampagulo lang sila sa isip mo eh. Kita mo na. Ay, nako. Nako, kawawa ka naman. Kasi nga, masyado mo silang iniisip. Tapos nasistress ka. Kaya ayan, sumasakit yung ulo mo. Naku, teka, papainumin na kita ng gamot mo. Pero bago yun, ipaghahanda muna kita ng merienda, ha? Tapos gusto ko magpahinga ka lang. Okay? Salamat. Vicky. Lagi mo ako inaalala. Lagi mo akong inaalagaan. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Paulit-ulit kong sasabihin na mahal kita. At walang ibang magmamahal sa'yo at mag-aalaga sa'yo, kundi ako. Ako lang. Kaya pwede ba, Froilan? Tanggalin mo na sa sistema mo yung mga batang yun. Eh, gusto ko nga sila, Vicky. Sa ampunan, walang pumapansin sa akin. Yung mga magkakapatid na yun, pakiramdam ko, gusto nila ako. Ako rin eh. Malapit din ang loob ko sa kanila. Kahit anong pagpapaiwas ang gawin mo, mukhang hindi mo mapipigilan tong si Froilan na lumapit sa mga anak niya. Bakit di mo na lang sila ilayo? O kaya, iligaw mo. I want to play with Daddy again. Ano tingin nyo? Na makakapaglaro ulit kayo kasama ng daddy nyo? Hindi na kayo pwedeng lumapit sa kanya at hindi na rin siya pwedeng lumapit sa inyo. Sanay sina Cha at Mickey na nakikipaglaro kay Daddy. Mga bata lang sila, hindi nila maiiwasan yun. Kung si Justin nga na matanda na, napaampon ko pa, paano pa kaya itong dalawang to? Kailan mo ba pauwiin niyang si Olivia sa kanila? Mananatili siya sa isla na to. Kaya pala ayaw mo akong umalis para hanapin ang mga anak ko. Dahil balak mo na pala akong ikulong dito sa isla? Meron akong dahilan kung bakit hindi kita mapaalis dito. Sino ba naman ako para itago sa'yo kung ano ang totoo? Buhay ang mga anak ko! Buhay ang mga anak ko!